Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Ang United Nations ay nagsisilbing pandaigdigang plataporma para sa kapayapaan at pagkakaisa, kung saan ang Pilipinas ay may mahalagang papel bilang isa sa mga orihinal na bansang nagtatag nito. Sa loob ng mahigit 7 dekada, aktibong katuwang ang ating bansa sa pagsusulong ng mga advokasya para sa karapatang pantao, seguridad at likaskayang pag-unlad sa buong mundo. Balikan natin ang tungkol sa United Nations sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. UN, Unifying Nations, Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Tukuyin ang mga sumusunod. Dito matatagpuan ang punong himpilan ng United Nations. New York. Orihinal na bilang ng mga kasapi ng United Nations. 51. Pang-ilan sa UN SDG ang tungkol sa edukasyon. Pang-4. Pang-ilan sa UN SDG ang tungkol sa gender equality. Pang-5. Pang-ilan sa UN SDG ang tungkol sa kalusugan. Pang-3. Sangay ng UN na responsable sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Security Council. Sangay ng UN na pinangungunahan ng Secretary General, tagapagtaguyod ng mga desisyon ng General Assembly at iba pang mga sangay. Secretariat. Pinakamataas na hukuman sa mundo at tumututok sa mga alitan sa pagitan ng mga bansa ayon sa international na mga batas. International Court of Justice. Anong taon lumagda ang Pilipinas sa Sendai Framework for National Risk Reduction? 2015. Ito ay isang makasaysayang tagumpay ng UN at Pilipinas dahil sa pagkakatatag ng rehiyong ito noong 2019. BARM. Ang United Nations ay samahan ng mga bansa na nagtutulungan upang lutasin ang mga problemang hindi kayang ayusin ng isang bansa lamang. Sapagkat kapag ang problema ay pandaigdig, ang solusyon ay dapat ding pandaigdig. Upang maging malinaw ang direksyon ng mundo, inilunsad ng UN ang United Nations Sustainable Development Goals o UN SDGs. Maituturing itong to-do list ng mundo upang matiyak na may maayos at ligtas na kinabukasan ang kasalukuyan at susunod pang henerasyon. Sa 17 layunin ng UN Sustainable Development Goals, alin kaya ang pinaka-nakaaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Isa sa pinaka-direktang nararanasan natin ay ang SDG 3, Good Health and Well-being. Sapagkat anuman ang estado ng ekonomiya o kapayapaan ng isang bansa, walang saysay ang kaunlaran kung ang mamamayan ay may sakit. Ayon sa World Health Organization, isa sa pinakamalaking hamon sa kalusugan ng sangkatauhan ay ang pandemya. Ito ang mabilis at malawakang pagkalat ng mga nakahahawang sakit na maaaring makaapekto sa milyon-milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, mahalagang bigyang pansin ang mga isyung pangkalusugan. Sapagkat ang kalusugan ay hindi lamang pansariling usapin, kundi isang pandaigdigang pananagutan na dapat pagkaisahan ng lahat. Upang maipakita kung paano nakaaapekto ang isang nakahahawang sakit sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa buong mundo, tuklasin ang isang sakit na nagdulot ng pandaigdigang banta sa kalusugan.
Symptom check. Ano ang sakit? Tukuyin ang sakit batay sa mga karaniwang sintomas nito. Pangangatog o chills. Sakit ng ulo o headache. Pananakit ng katawan o body aches. Mataas na lagnat o high fever. Hirap sa paghinga o shortness of breath. Ubo o cough. Pagtatae o diarrhea. Sakit sa lalamunan o sore throat. Ang mga ito ay sintomas ng Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Ang Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS ay isang nakahawang sakit sa respiratory system na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa baga at sa ilang pagkakataon humantong sa kamatayan. Ang SARS ay unang naitala sa Guangdong Province sa China noong huling bahagi ng 2002 kung saan mahigit 300 kaso ang naitala at 5 ang namatay dahil sa magkakatulad na tipikal na pneumonia. Mula sa Guangdong, kumalat ang SARS sa Hong Kong noong Pebrero 2003 nang isang nahawaang manggagamot na may kontak sa mga pasyente mula sa naturang lalawigan ay nag-check-in sa Metropole Hotel kung saan nahawaan ang iba pang panauhin sa parehong palapag. Ang insidenteng ito ang nagpasimula ng pandaigdigang paglaganap ng SARS dahil ang mga nahawaang bisita ay naglakbay patungong Canada, Singapore at Vietnam na nagbukas ng daan para sa mabilis na pagkalat ng sakit sa iba't ibang bansa. Ang SARS ay kumalat sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa taong may impeksyon at sa maliliit na patak ng laway mula sa pag-ubo o pagbahing. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng kontaminadong bagay tulad ng kubyertos, baso o iba pang kagamitan. Sa ilang sitwasyon, maaaring kumalat ang virus sa hangin bagaman patuloy pang pinag-aaralan ang iba pang posibleng paraan ng transmisyon nito. Natukoy noong Pebrero 2003 sa pangunguna ni Carlo Urbani, isang Italianong doktor at espesyalista sa mga nakahawang sakit sa World Health Organization na nakatalaga sa Vietnam ang SARS. Dahil sa maagap niyang pag-uulat, naipatupad agad ang quarantine, isolation at paghihigpit sa mga manlalakbay mula sa apektadong lugar at nakipag-ugnayan ang WHO sa iba pang bansa upang magbigay ng suportang medikal at teknikal sa pamamagitan ng Global Outbreak Alert and Response Network. Noong Hulyo 2003, idineklara ng WHO na napigilan na ang pagkalat ng SARS at ang huling kaso ay naitala sa China noong Mayo 2004. Matapos nito, wala nang bagong kaso na naitala. Bagaman ang eksaktong pinagmulan ng virus ay hindi patiyak at nananatiling hindi alam, noong 5 ng Oktubre 2012, kinilala ng National Select Agent Registry Program
ang SARS-associated coronavirus o SARS-CoV bilang sanhi ng SARS at itinuring itong select agent o organismo na may potensyal na magdulot ng seryosong banta sa pampublikong kalusugan. SARS Knowledge Check. Tukuyin ang tamang sagot. Lugar sa China kung saan unang naitala ang SARS noong huling bahagi ng 2002. Guangdong Province. Lugar kung saan kumalat ang SARS dahil sa isang nahawaang doktor na nag-check-in sa hotel noong 2003. Hong Kong. Italianong doktor ng WHO na unang nag-alerto sa pandaigdigang komunidad tungkol sa SARS. Carlo Urbani. Pangalan ng virus na sanhi ng SARS. SARS-CoV. Buwan at taon kung kailan idineklara ng WHO na napigilan na ang pagkalat ng SARS. Hulyo 2003. SARS. Tuklasin ang sanhi at sintomas. Batay sa talakayan, suriin ang sanhi, paraan ng pagkalat at sintomas ng SARS. Ipakita ang pag-unawa gamit ang isang napiling paraan. Visual learners, gumawa ng diagram o flowchart na malinaw na nagpapakita ng sanhi, paraan ng pagkalat, sintomas ng SARS. Verbal learners, sumulat ng maikling talata na nagpapaliwanag at nagsusuri ng sanhi, paraan ng pagkalat at sintomas ng SARS. Kinesthetic learners, gumawa ng mini roleplay na ipapakita sa klase kung paano kumakalat ang SARS at ano ang mga sintomas nito. Rubric sa pagmamarka. SARS at ating pananagutan. Ang maagap at responsableng aksyon ni Carlo Urbani, isang doktor ng WHO, ay nakatulong upang mapigilan ang mas malawakang pagkalat ng SARS. Ipinapakita nito na ang tamang pag-uugali at malasakit sa kapwa ay may malaking epekto sa kalusugan ng komunidad. Bakit mahalaga na maging maingat at responsable sa sariling kalusugan at sa kalusugan ng iba, lalo na kapag may banta ng SARS o iba pang nakakahawang sakit? Paano maipapakita sa pang-araw-araw na pamumuhay ang responsableng pag-uugali laban sa SARS at sa iba pang sakit? SARS Quick Recall. Gumawa ng 2 column sa notebook, ilagay sa kaliwa ang terms o keywords at sa kanan ang mga mahalagang detalye tungkol sa terms sa kaliwa. Halimbawa, SARS Smart. Testing your analytical skills. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang SARS ay kumalat sa mga bansa tulad ng Canada, Vietnam at Singapore matapos ang unang outbreak sa China. Ano ang pinakaangkop na konklusyon tungkol sa paraan ng pagkalat ng sakit? Ang pagkalat ay may kaugnayan sa paglalakbay ng mga tao. Ang virus ay lumalaganap sa pamamagitan ng droplets mula sa ubo at pagbahing at sa paghawak sa mga kontaminadong bagay. Bakit mahalaga ang pagsusuri sa paraan ng transmission o pagkalat ng SARS? Upang matukoy ang angkop na paraan ng pag-iwas at pag-iingat. Ang SARS-CoV ay isang coronavirus na nagdudulot ng malubhang sakit sa paghinga. Karamihan sa mga pasyente ay may edad 25 hanggang 70 taon. Bakit mahalagang malaman ang edad ng mga apektado sa outbreak? Upang tukuyin ang at-risk na grupo at planuhin ang hakbang sa kalusugan. Noong 2003, ang SARS outbreak ay umabot sa mahigit 8,000 kaso.
at mahigit 700 ang namatay. Ano ang maipapahiwatig ng datos tungkol sa tindi ng outbreak? Malubha ang epekto ng SARS sa kalusugan ng maraming tao. Si Carlo Urbani ay isang Italianong doktor ng WHO na nagbigay ng alerto sa pandaigdigang komunidad tungkol sa SARS noong 2003. Bakit nakatulong ang ginawa ni Urbani sa pagkontrol ng outbreak? Pinadali ang mabilis na quarantine at isolation sa mundo. Ipinakita ng SARS na ang kalusugan ay hindi lamang personal na usapin, kundi pandaigdigang hamon. Sa bawat outbreak, ang kaalaman at pagtutulungan ang pinakamahalagang sandata ng sangkatauhan.